everyone! Welcome back muli dito po sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayang dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Dasal ko para sa lahat ang ating tagumpay, magandang kalusugan. Pag-uusapan natin ano ang pwede nating gawin at ano ang dapat nating gawin pagkatapos naman ng Ghost Month. Gusto ko munang magpasalamat sa inyo dahil sa tulong ninyo ay umabot na po tayo ng 341,000 subscribers. Maraming salamat po. And huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at i-click yung notification bell para lagi kayong mauuna at para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na vlogs at topic na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. Dalawa po yung YouTube channel natin, Franz Byron at Franz Byron PH. Yan, mga dapat na ating gagawin pagkatapos ng Hungry Ghost Month. So, yan ang focus ng topic natin ngayong gabi. Iisa-isahin, hihimay-himayin natin yan. Ang mga importanteng petsa, binigay ko na ito, ibabalik ko ulit kasi may magtatanong. Yun. Always may magtatanong yan, kailan? Kahit sinabi na on the previous vlog. Okay? Yan talaga. Ang hirap. Kaya, ipa-flashback ko ulit. Andyan na sa screen ninyo. Sisimula po ang Hungry Ghost Festival ngayong taon na ito on August 23. So, that's 2 araw na lang. Hungry Ghost na. At ito yung magtatapos on September 21, 2025. So, itong pag-uusapan natin ay pwede natin gawin at kailangan natin gawin pagkatapos ng Hungry Ghost Festival. I-take note po ninyo para hindi nyo makalimutan. You can put it on your reminders, on your notebooks, on your phone, para maaalala nyo po. Okay. Unang-una, kailangan natin yung tinatawag na cleansing and purifying ng buong bahay at ng paligid natin. Ito yung house deep cleaning. Yung masinsinan na paglilinis. Yung masinsinan na pagkukuskos. Yung masinsinan na hindi lamang alikabok ang tinatanggal but also the stains and replacing pillowcases, replacing the cortina, ayan, replacing the table cover, rearranging the house will also be good. Maganda yon. At magdadagdag kayo ng mga indoor plants. Yun, papalitan ninyo yung existing plants sa loob ng bago na plants na healthy, na talagang intended para sa loob ng tahanan. Maganda yan. It will help. And when we talk about the house deep cleansing, from ceiling down to the wall, hanggang sa floor po natin, talagang kinukuskus, nililinis. Ngayon, when we scrub our walls, the windows, and the floor, I would suggest for you to make use of any citrus, okay? Kalamansi, lemon, mag-drop kayo, okay? Pigaan ninyo ng ilang drops ang balde ng tubig na gagamitin ninyo when you do the scrubbing of the walls and then the floor. Pag magmamap kayo sa floor ninyo, siguraduhin na yung tubig na gagamitin ninyo ay mapatakan ninyo ng any, kalamansi man yan, or the lemon, the American lemon. Kung ilang piraso, bahala na po kayo. Kasi syempre, nakadepende. If gusto ninyo na talagang naaamoy yung halimuyak ng citrus, okay lang din. Kung gusto niyo hindi kayo may irritation kayo for that citrus thing, bawas-bawasan ng konti, okay? Why? Because the calamansi or the lemon will actually help na remove as well the negative energy. It helps also na mapanatili na clear, crystal clear, na walang mananatiling hungry ghost dyan sa loob ng tahanan ninyo. The main purpose that we need to do ay masinsinang paglilinis dahil sa ayaw natin na may maiiwan sa loob ng tahanan natin kung may nakapasok man kasi hindi natin nakikita.
And at the same time, we are removing the negative vibes and the negative footmark na naiwan nila sa loob ng ating tahanan. Then, we go with the decluttering. When we do the decluttering, magsimula tayo sa pagtatapon ng kailangan ng itapon, ng mga dapat ng ibasura. Okay? Pagdating naman sa mga damit, kung yung mga damit na yan ay pwede pang gamitin ng ibang tao, you can donate that one. Yung mga gamit ng pangskwela, mga bag na pinaglumaan na, but nasa magandang kondisyon pa rin, you can still give it to other people for a righteous cause. Yung magamit pa nila ito. Okay? Yung mga tauhan ninyo, yung mga kakilala ninyo na alam mong gipit sa panahon ngayon, so you can give it to them. Ngayon naman, kung may mga gamit kayo na ayaw nyo pang i-give up, okay? Dahil alam nyo na gagamitin nyo yan, or may paggagamitan, may pinaglalaanan kayo, you can actually secure them on container boxes or on cabinets na naka-arrange sila ng maayos, okay? Na nakaayos yung, hindi yung para nakatambak na parang bodega, okay? And then, uulitin ko, let's get rid of mga sira na. Anything that is sira ay hindi na maganda gamitin pa. Mga basag na salamin, mga relos na hindi na talaga gumagana, let's get rid of them. Kasi it is inviting negative energy. Ano pa ba? Mga plato o baso na nabungi na, yung may crack na, it's not a good thing actually that we keep using that one. At huwag na natin paabutin pa yan hanggang sa sasalubungin natin yung bagong taon. Because welcoming the new year, hindi rin maganda na may mga sirang gamit tayo. So at least after the ghost month, masisimulan na natin as we prepare then sa pagpasok ng at pag-welcome natin sa bagong taon 2026. Okay? At magiging malawak. Tingnan nyo ha. Observe this one. When you do decluttering, makikita ninyo, ma-appreciate ninyo na hindi kayo nagkukulang ng space. Malawak pala yung bahay ninyo. It's just that, sobra na kayo ng mga gamit. Marami kayong tinatambak ng mga gamit. Unless you give up to those things, para ka ring nag-let go ng past, kasama na sa past na mga problema, past na mga pinagdaraanan, past na sakit sa ating mga damdamin, yon. And you are making a room for a fresh beginning. Isang spasyo para sa bagong simula, isang spasyo para sa bagong mga blessing na papasok at mananatili sa inyong tahanan. Ventilation and purification ay napakahalaga din po when you do the intense cleaning, the general cleaning pagkatapos ng Hungry Ghost. Ang gagawin nyo po, siguraduhin nyo na nakabukas ang mga bintana at pintuan, maliban na lang kung umuulan yung general cleaning ninyo at mababasa kayo kasi yung ulan would be entering your house. So, kung yung araw na yan na mag-general cleaning kayo is maganda yung panahon, best, always best na makakahinga ang bawat sulok na inyong tahanan sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bintana at pintuan. Okay? Dahil tinatanggal nito, pinakakawalan nito ang mga stagnant energy sa loob ng ating tahanan. Di ba sabi ko kanina na maganda rin po na palitan ninyo yung mga cover kama, yung mga kortina, kasi you are reactivating back the energy of your house. And even yung mga buhay na halaman na nilalagay ninyo sa loob ng inyong tahanan, palitan ninyo. So, kung itong klaseng halaman na ito ang nasa loob palagi ng inyong tahanan, hanap naman kayo ng iba pang klase doon. You do the exchange. And mas maganda, mas healthy na halaman at yung lucky plants talaga na pang loob ng bahay. Maganda rin po na maglagay tayo ng mga fresh na mga flowers sa dining table natin o sa sala set natin. Napakaganda yan. That will actually re-energize the entire house. Pinaniniwalaan na ang pagbubukas ng ating mga bintana at pintuan ay pinalalabas na natin, pinababayaan natin na lumabas ang mga negativity na pwedeng magdala ng kamalasan sa buhay natin. Habang pinapapasok natin yung mga bagong halimuyak, yung fresh na hangin galing sa labas. Okay?
And then, as you do the final cleansing sa inyong tahanan, pag tapos nyo ng na-map, tapos nyo ng nakuskus, tapos nyo ng na-declutter, tapos bukas yung mga pintuan, I would suggest for you to do another round of incense cleaning. Yung magpapausok kayo ng mga insensong kandila paikot ng inyong tahanan habang nakabukas ang inyong mga bintana at pintuan. Okay? This is what we call the act of conduit for spiritual cleansing. Ito yung nililinis natin, yung tahanan natin, na hindi lamang away from basura, hindi lamang away from sakit, but nililinis natin spiritually. Ibig sabihin, nililinis natin sa mga elementong hindi natin nakikita sa loob ng ating tahanan. And as we do this one, magiging magaan ang daloy ng pera, magiging magaan ang pasok ng swerte, at asahan ninyo na magiging healthy ang mga taong tumitira sa inyong tahanan. Ngayon, kung mayroon kayong taong sakitin sa loob ng inyong tahanan, may mga lolo at lola ninyo na senior citizen na, o di ka naman kaya kung sino man na kasama ninyo sa bahay na talagang masakitin na sila ever since mga ilang taon na rin na nakaratay sila sa higaan, mas mainam po that you always clean their room, you always change their bed sheet, you rearrange their room, you open the window, because this will help po na mapagaan yung kanilang iniindang sakit. And at the same time, this also remove the negativity sa loob ng kwarto na yan dahil sa kanyang sakit. Okay? Walang ni isa sa atin na walang magkakagusto na mararatay siya sa higaan dahil sa sakit. Each and every one of us would like to be healthy and be productive. Kaya naman, kung maaari, twice a month, magagawa nyo ng paraan twice a month na malilinis nyo siya, ililipat nyo muna siya doon sa may garden area, kung may garden kayo, o di naman kaya sa may sala set, habang nililinis, pinapalitan ninyo ang loob ng kanyang kwarto. Alam nyo po, yung pag may sakitin sa inyo, ang dilim ng bahay, ang bigat ng energy ng inyong tahanan. And the only way you can do it is to do the cleansing, palitan ng mga kurtina. Alam nyo, kasi you have to counter-attack the negative, the heaviness of the energy inside of the house. At para matulungan din yung taong may sakit na yan, na makarecover siya ng mabilis, make sure na yung kwarto na pinagkakalagyan niya, hindi napakadilim, napakarumi, alam nyo, maamoy, hindi nakakapasok yung fresh na hangin. Make sure that whenever meron kayong kasama sa bahay na may sakit, you always consider of cleaning this one. Kasi alam nyo po, yung negative energy na present sa kanyang kwarto, ayan, it will actually spread out on the entire house. Kaya, huwag nyong hahayaan na mo-contain yung bigat ng negative energy sa sitwasyon na yan. Sinabi ko na kanina, magsimula sa pinakatuktok from the ceiling, making sure na yung mga light fixture natin, yung mga ceiling natin na napupunasan natin, matatanggalan ng alikabok, yung mga chandelier natin, yung mga pailaw natin sa ceiling ay matatanggal yung mga alikabok nito. And then the walls hanggang sa mga window natin, mga bookshelves, yung mga cabinet na pinagkakalagyan ng mga kung ano-ano mga display, yung mga collection natin, yung mga lagayan natin ng mga mamahalin ng mga plato, ilabas yun lahat. Mainam na ito'y punasan, di ba? Tanggalin yung mga gamit, i-rearrange, isaayos, kung maaari yung mga stock na mga plato, yung mga serving bowl natin na nilalabas lang natin kung may fiesta, kung may handaan, hugasan din yon, okay? Patuyuin at ibalik muli. But bago nyo ito ibalik, make sure na yung cabinet na pinagkalagakan nito ay malinis na malinis. Walang alikabok. Yung sala set natin, yung kusina natin, ayusin natin yon, okay? Bawat corner, isaayos at linisin ng maayos. Okay? Gumamit tayo ng mga trapo, ng vacuum cleaner na
kayang tanggalin yung mga nakadikit na mga alikabok. Okay? Ngayon, for those na may mga leather na mga furniture, halimbawa yung dining chair ninyo is leather, o di naman kayo yung dining table set ninyo, leather yung gamit ninyo, o yung sala set ninyo, o yung headboard ng inyong higaan. So, gamit kayo ng specialized na cloth with a specialized cleaning material para ma-polish yung mga leather na yan. Kung wood naman, syempre may appropriate kayong ginagamit para sa mga wood na furnitures. Okay? Mas mainam pakintabin ulit ang mga ito. Scrub natin yung sahig natin. Making sure that sa kaloob-looban, sa kasuluk-sulukan, hanggang sa mga comfort room natin. Hindi lamang yung sala set natin ang makintab, malinis, kasi dyan umuupo at ini-entertain yung mga bisita. Kadalasan talagang pinabobongga yung sala set. Pagpasok mo sa mga kwarto, pagpasok mo sa mga CR, nanggigitata, no? Hindi ganon. So, make sure that this is the time and opportunity na scrub natin yung mga sahig. Hindi lamang tinatanggal natin yung alikabok, but yung lumang mga pinagdaanan ng bahay na yan ay tinatanggal din natin. Okay? So, you can actually use a DIY na liquid combination para matanggal ang mga stain. So, kung you badly need chlorine, you have to just look into the proportion. Baka masobrahan kayo ng chlorine. Pwedeng kayo magdagdag ng hot water with the combination of baking soda or the white vinegar. Tapos mag-drop kayo ng citrus or calamansi that will actually disinfect the buong bahay and kayang tanggalin din yung mga kumapit na mga stain sa mga sahig natin. And our window, making sure that dust-free, walang mga stain yung mga bintana natin. If your window is a jalousie, so alam nyo na paano linisin to. Complete overhaul, ika nga. And then, I do suggest, pag naglilinis kami ng mga glass panel, kasi yung sa amin, hindi lamang bintana yung glass. There are portions na yung from ceiling down to the wall is really glass. Alam ko may mga tahanan na ganun din. So, I would suggest for you guys to make use of old newspaper. Talagang napakagaling. Yung mga gamit na, talagang nakakakintab, nakakatanggal ng mga smudges sa glass. Yun, nalilinis natin yan. Ngayon, when you are using curtains, palitan ito. Kung mga blinds naman, you can actually remove the blinds at hugasan ito. Washable naman yung mga blinds. Tingnan nyo lang kung kaya nyong i-reinstall balik. Pero kung mahirap talaga siyang tanggalin, you can just wipe it while nakahang siya dyan. I-adjust nyo na lang na making sure na lahat ng bahagi nito ay matatanggal yung alikabok. Ayun. Sa kusina natin, ang kusina hindi pinupuntahan ng bisita, but ang kusina is dyan nagsisimula yung swerte natin. In fact, sinabi ko na ito noon nung mga gabay patungkol sa paghahanda for bagong taon. Alam niyo po ba that the more burner you have, the more money ang darating sa inyo. Okay? Kaya yung mga anak ninyo na magsasarili na ng kanilang tahanan, kahit hindi sila mahilig magluto, pagsabihan ninyo na at least meron silang 2-burner gas stove. Uulitin ko, mas maraming burner stove, mas maraming source of income. The fire element and the stove symbolizes source of income. Okay? Kaya kung sira-sira o marumi, nanggigitata yung mga stove ninyo, linisin nyo yan. Kasi magiging stagnant yung pagpasok ng pera sa buhay at bahay ninyo. Yung mga oven natin, yung mga microwave, yung mga oven toaster natin, yung refrigerator natin, linisin natin yan. Ilabas yung mga old stock, yung mga expired, itapon na yan. Okay? Kailangan lahat ng bahagi ay masascrub, lahat ng bahagi ay makukuskos. Okay? At huwag kalimutan na you can do rearrange, and also huwag kalimutan na linisin yung likod ng mga appliances ninyo. Kasi kadalasan nililinis lang natin yung sa harap at loob. Yung tuktok at yung likod, yun, nakakalimutan na natin. Bathroom.
The deep cleaning also sa bathroom natin ay napakahalaga kasi sa bathroom natin tinatanggal yung negativity sa ating katawan. Sa bathroom nananatili ang disposal ng dumi ng tao. Yan. So, there is a specific detergent or cleaning agent na pwede natin gamitin sa ating mga toilet, ating comfort room para matanggal yung, alam na, nangingitim na mga tile grout or yung mga wall. Yan. And even the shower head, yung shower curtain ninyo, kung marami ng molds, palitan na yan. And then yung toothbrush holder natin, kung kaya pang linisin at tanggalin yung mga molds, hugasan yan. Pero kung talagang marumi na, palitan nyo na. Now, on our bedroom, okay, I would suggest ngayong pagkatapos ng Hungry Ghost Month, yung mga pillow, yung mga kama natin, yung mga ano pa yan, bedsheet natin, yung mga linens natin, pahanginan ito. Ilabas kung may space kayo, let it breathe for a while. Mainitan ng kahit 5 minutes lang. Tapos i-vacuum ninyo, i-dust, tanggalin ng alikabok bago ibalik at i-arrange at i-ayos ito. Pag tinanggal na natin yung mga kama natin, let it breathe, kasama na yung mga pillow. And actually, dapat hindi lang to ginagawa on after the Hungry Ghost Month. You have to do it actually once a month na you make your bed, your pillow breathe once in a while at may initan sila once in a while. Most especially yung sinabi ko kanina, yung kung meron kayong kasama sa bahay na masakitin na, once in a while, once in a month ay ibilad nyo po sa labas yung kanilang higaan, yung kanilang bedsheet, at yung mga pillow nila. Tapos palitan nyo ng bagong beddings, bagong pillowcase, para maging fresh at walang negativity na nakakapit dyan sa higaan na yan. We do the final touches. Ito na yung sinabi ko. We can do rearrange, baguhin natin yung looks ng ating tahanan, yung mga tinago natin na painting. Kasi yung mga painting hindi ganon ka-positive yung ini-invite niya. Yung medyo creepy na mga painting, pinatatago ko yan sa inyo during the Hungry Ghost. Ngayon, pagkatapos ng Hungry Ghost, pwede ninyo na yan ibalik. So, yun, rearrange lang kayo, and then, or you can put it back again in the same position kung yan talaga ang gusto ninyo. So, basta nalinisan, nasa ayos, na declutter, yun ang mahalaga. Including our chairs, huwag kakalimutan yung mga ilalim na bahagi ng upuan, yung mga sulok-sulok na bahagi ng mga couch. Ayan, makikita ninyo may mga nalaglag na candy, wrapper ng candy, mga alikabok, mga barya na nakasuksok. So, better na galugarin nyo yung mga sulok-sulok na bahagi ng inyong mga couch or mga living area ng mga upuan ninyo. Kasi kung minsan, dyan nagtatambay yung mga bata, yung mga pagkain, yung mga wrapper na nasusuksok sa mga gilid-gilid niyan or sa likod mismo niyan. So, better you do it, okay? Para talaga tanggal malas, tanggal yung negativity, walang maiiwan na mga hungry ghost. On the outdoor, tanggalin natin yung mga dry leaves sa mga bubong natin, sa mga alulod, sa mga balcony natin, mga pathway. We can trim down yung mga halaman, lalong-lalo na kung makakapal na. So, you can trim it down using a grass cutter. At yung mga pathwalk natin, linisin natin na maganda at maayos tingnan. And then, a part of our culture also is we do offering for gratitude. So, pagkatapos ng Hungry Ghost, we can do offer food and drinks and also a prayer para sa mga yumao natin. You can do it sa altar ninyo, sa loob ng inyong tahanan. You can do it sa labas, sa garden kung meron kayo. Or if you wanted, okay, at kaya ninyo na mabisita sila sa kanilang mga puntod, sa kanilang mga himlayan, you can actually better do it there. Okay.